Duterte! 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 Viral at trending ngayon sa social media ang pagdating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Jensan at kitang-kita sa videong kumakalat ngayon na tila ba ibang pangalan ang sinisigaw ng mga taong nag-aabang sa kalsada. Heto at panoorin natin ang video at ating bigyang reaksyon. Duterte! 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 Nitong Biyernes nga lang, July 4, 2025 ay bumisita itong si PBBM sa General Santos City para sa isang tour and inspection sa Fishport Complex ng Jensan at para makapanayam din ang mga mangingisda rito. Ayon kay Patriotismo Germisa Jr., isang beneficiary, siya raw ay nagpapasalamat kay BBM sa mga tulong na binigay sa mga maliliit na mangingisda. Ayon pa sa kanya, nagbibigyan din umano ng atensyon at naiintindihan rin naman daw nilang mangingisda na hindi lahat kaya matugunan. Nagbigay rin sila ng kasiguraduhan na pangangalagaan ang karagatan na siyang pangunahing pinagkukunan ng produkto o yamang dagat at lalong-lalo na ang coastal areas. Muli siyang nagpasalamat kay BBM at mariin pa ring hiniling na kung maaari ay dagdagan pa ng konti ang binigay nitong maliit na tulong. Tila ba hindi sapat ang tulong na natatanggap nila mula sa gobyerno? Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at lalong-lalo na sa DABPAR dito sa Region 12 sa mga tulong na ibinibigay sa ating mga maliliit na mangingisda. Lalong-lalo na sa paano paunlarin ang ating mga maliliit na mangingisda. Malinaw naman po na nabibigyan ng atensyon at naiintindihan din namin na hindi naman may ibibigay lahat. Pero kahit paano nakikita naman natin na may mga tulong na naibibigay para lang matulungan ang ating mga maliliit na mangingisda. Ang may papangako po namin bilang mga lilit ng isda, alam naman po natin na kami ang tagapag-alaga at tagapangasiwa sa ating mga kustal na karagatan. Patuloy po kami magbabantay para lang protektahan ang kalagayan ng ating pangisda, lalong-lalo sa ating mga kustal na area. Nagpapasalamat din tayo sa Presidente, uulitin-ulit natin at sana po dagdagan pa ang tulong. Alam pa naman po natin na naghihirap tayo pero kailangan po ng konting dagdag sa ating mga tulong para sa ating mga maliliit na mga isda. Maraming salamat po. Dumako naman tayo sa latest update ng kalagayan ni PRRD sa ICC The Hague, hatid ni Ma'am Elizabeth Zimmerman. Ayon kay Ma'am Elizabeth, masaya siyang nakita niya si PRRD, kaya lamang daw ay sobra ang pamamayat nito. Ayaw raw ni PRRD ng pagkain sa loob dahil paulit-ulit lang at hindi pala siya nilulutuan ng Filipino food. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. Welcome to the Dirty Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Dito lagi sa picture na ito. She's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw food. Ayaw na, and pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Filipino food? No. Dagdag pa ni Ma'am Elizabeth, hindi na rin daw umano umiinom ng mga gamot si PRRD. Ayon pa sa kanya ay healthy naman si PRRD pero dahil nga sa edad niya ay hindi natin malaman. Mabagal na raw ito maglakad na normal naman sa mga matatanda. Nakahiligan rin daw ni PRRD manood ng TV sa loob, pagkatapos manood ay natutulog na ito, kaya hindi na nakakapag-exercise. No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah. Tulad, mahina na maglakad, you know.
Yan na. But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Yun ang sabi. Pero mag-exercise naman si person. Hindi ko rin. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan, after daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang galing. At saka nagbabasa naman siya ng libro, ma'am. Yeah. Babasa din. Pero not so much. Kinamusta rin ni PRRD ang pamamalakad ni Mayor Baste sa Davao at tinanong rin kung nanalo ba ang mga member ng hugpong ng Davao nitong nakaraang eleksyon. Gusto niya yung TV. Tapos he was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman, there's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, then the other one is the congressman, the second district. And he also asked me, did the hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Nagbigay rin ng mensahe si PRRD sa mga Pilipino na nag-aantay at sumusuporta sa kanya. Masaya raw si PRRD sa natatanggap na suporta, ngunit ayaw niya raw makadisturbo sa mga nag-aantay at sumusuporta sa kanya sa labas. Kaya nagpayo na lang ito na umuwi na ang ating mga kababayan. Yeah, that's it. Meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. I am here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe, umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. But yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang. Sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for him. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, Yes, hindi I know. talaga kami aalis. You ma'am. are so amazing. Thank Yan you. talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Thank you. Yung mga rallies ninyo, sometimes I cry. Yung I could see your support, Yeah. the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Oh, thank you for that. Pero yun nga, sabi niya, wag na daw. He is okay, wag na daw. Sabi niya, you go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. So, nagtanong man siya, meron na maraming tao doon sa labas, sabi ko sa kanya. Just to encourage him that he is not alone. Meron ba question sa inyo iba? Yes, ma'am. Ma'am, nakakadagdag pressure po ba kami sa help ni PRRD? No. Hindi po kami umuwi. No, he is happy, but he doesn't want you to be bothered by You're not that. bothered, ma'am. We are not bothered, ma'am. It is our honor na ginagawa namin to kasi nag-sacrifice siya before. It is our bit as a Filipino right now. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am, personally, wala po talaga akong pinapaliwan na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former president sa president. Para sa akin, mama, I do this for the country. Kasi, Yes. ma'am, kasi respeto yun, ma'am. Dati siya presidente, work hard for us. So this time, kami naman. Yes po. Mabuhay po. I am very much thankful Makita that nila, you ma'am, naiyak believe kami. that you believe on him. Of course, I ma'am. believe on him also. Naikwento rin ni Ma'am Elizabeth na sinabi niya sa hukom noon sa kasagsagan ng kanilang separation na si PRRD ay napakabuting leader, ngunit meron lamang itong kapintasan. Sa loob ng 25 years nila bilang mag-asawa at umabot na sa sukdulan ay kinailangan na rin daw ni Ma'am Elizabeth na magpahinga dahil lagi na nga raw siyang nagkakasakit at dumaan pa sa mga operasyon. Marahil ay dahil din ito sa stress.
At muli, si Sir Alvin at ang mga taga-suporta ay taus-pusong nagpapasalamat kay PRRD sa pamilyang Duterte at kay Ma'am Elizabeth. Actually, I told even when, we are in court, that was long time ago. I said, he is a good leader. That was the term that I said to the judge. He is a good leader. But there is something wrong. May flaw siya eh. So, for 25 years we got married. I think yun ang nangyari pa sa amin na okay, I need rest also. Parati na ako nagkakasakit, I have already my operations, so. But Ma'am Elizabeth, on behalf of all the Filipinos all over the world, we love President Duterte and the entire Duterte family, ma'am. We love you, of course, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you po.